Espiritu maigsunan, siya na ang magagiya nato sa tanan nga kamatuoran. Dayon next, He will empower us to witness. Acts chapter 1 verse 8, and you shall be witness unto me. Mahimo kamong saksi, di ba? Ni Ginoong Hesus. O gikan sa Jerusalem, ngadto sa Judea, hangtod sa Samaria, o hangtod sa kinatibuk-an sa kalibutan. Kabalo mo unsa nang mahimo tang witness? Witness. Ang witness maigsunan, kung imong sadihan gyud nga palaluman nimo. Sa Griego ana martorios. Unsa to? Martorios. Pero ayo rin memorize sa. Witness is martorios from the root word martyr. So kinahanglan maigsunan, if we are witness of Christ, we are ready to die. Muna kay martyr, mamatay man na. So bahalag mamatay basta kay nagbuhat sa buluhaton. So inana maigsunan ang tawag sa Dios sa atong kinabuhi. Dayang katapusan, ang balaang espiritu mo ay magahupay sa tanan natong kalisod. Usahay maigsunan, wala na tay bugas, grabe ng kalibutan na. Wala na tay pang-tuition sa inyo nga mga bata, no? Wala na. Mga bata, bulyagon pa gyud, pagdaghanag, pagsulay gyud. Bulyagon pa, mangayo pa pirmi. So sa mga batanon, gibulagan, gipaasa. So usahay maigsunan, kung wala tay paglaom sa itong kinabuhi, makaunahuna taog, may pagwala na lang ko diri sa kalibutan. But the Holy Spirit will empower us to do things beyond our strength. Kaya ang Ginoo man, siya man ang maghatag nato og kusog. Diri na ta sa ikatulo. Dali ra ni maigsunan itong mensahe. He will come again. Sa English major, nagore mga English major diri. Kanang I shall return. Naapa na siya posibilidad nga dili mo balik. Ug sa ato pa na ron, balik kunya diri Sir Maniha, mo ana ra ko nga tanawon ra nato. Kana maigsunan, di ginat. Pwede na nga dili mo balik. I shall return. Pero kung ang English language gani maigsunan, kung ingon gani I will return, kung imo nang studihan maya sa English, sure gina nga mo balik. Usahay mga lalaki diri, I shall ra, I shall. Dapat maigsunan I will. Kaya ang I will maigsunan sa promisa ni Ginoong dili siya mapakyas. Kung dili, mo balik yun siya maigsunan. Bisag dili ka andam or dili ko andam, mubalik yun siya. Pero ang nindot lang kung kita mahimo nga andam. Na yung mga signs of the time sa Mateo 24, mga linog, gira, gutom, kamatay, mga lain nga batasan diya sa 2 Timoteo 3, katong may gugmaon sa kagalingon, basahan na ninyo, no? Muna maigsunan, ang religious persecution na andra sa versikulo 5, 12 o 14, daghan ang pamatyon tungod sa pangalan ni Kristo. Unya nahitabo na maigsunan sa dark ages, sa diha ang mga Kristohanon gipang patay maigsunan tungod kay nagkip sila sa buluhaton sa Ginoo. Pero unsa diha sa versikulo 44 sa Mateo 24, unsa dira? Be therefore ready. Pag andam maayo kay wala kakabalo kung kanus-a mo balik ang imong Ginoo. Mangutana ko sa una nganong wala man gibutangan og date sa Ginoo ang iyang pagbalik? Kabalo mo unsay rason gid maigsunan tungod kay gusto ni Jesus Christ atong sweetheart nga bisag kanus-a siya mo balik, andam ta. No? Mo na siya ang kanindot. Ang tinuod nga limpyada, bisag walay mamisita, limpyo ang balay. Ang tinuod nga limpyado, bisag dili mamisita sa iyahang gipangalitawhan, maligo na. Ay, dili po, maligo sahay mo, sala ang gamay, pero hangyo lang, no? So inana, ang tinuod nga limpyado or limpyada, bisag dili nimo siya sugoon, manglimpyo gina siya. I-aplikar na to sa itong kinabuhi. Ang tinuod nga Adventista, ang sa meaning sa Adventista, nagulat sa pagbalik sa Ginoo. Bisag kanus-a mo balik, bisag kanus-a mo bisita iyahang Ginoo, andam. Amen? Murugwa may amen? Usbon ako, ang tinuod nga naghulat sa Ginoo, bisag kanus-a siya mo balik, basta naa niya pirmi ang love letter, naa niya pirmi ang gugma sa Dios, kanunay nga andam. Amen. Kana maigsunan, kanindot, no? Nga ma-inspire po ta sa inyo ang amen. Pero sa dihang ni saad siya nga maghulat, mo balik, naatay mga pagsulay. There's a waiting season. Kung saaran ka nga pakaslan ti ka mga sunod tuig or 5 ka tuig, ang babae in taon, naagi na siya waiting season.
Usahay maigsunan, she is waiting for nothing. Ano saan hinahitabo? In the history of the Adventist community or Adventism, last 1844, when William Miller preached the gospel that Jesus will come again, they sold all their properties, ilang pamaligya, ilang ibiyaan, ilang mga lugar, niadto sila sa bukiran, nagsulob sila puti, unsay nahitabo. They are waiting for nothing. Wala nahitabo. Pero unsa may importante atong nahitabo? Si Ginoong Hesus di ay, dili pa di ay mobalik, kundi ni transition di ay ang iyang ministeryo sa langit nung sanktuaryo nga karon nahimo siya nga atong high priest or attorney siya sa paghukom. Ganiha Sabbath school, no? Nga maabsuelto kita sa atong kaso. Say waiting for nothing. Napoy waiting though it hurts. Gahulat kita. Sakit na magigaayo, oy. Gipasakitan na magigo, pero maghulat ra gid ko. Maghulat ra gid ko, Brother Kit, no? Maghulat. Hulat ra gid ko. So, bisag sakit. Then katapusan, I am waiting because I know that the right time will come. Mo na nindot nga mga mindset kani ikatulo. Murag mas nindot ni nga nagahulat ka tungod kay naay right time. Na quotation may sunan nga ambot kung kiligon ang mga babae ani kung lalaki ang moingon ba. Ingon dre, I hate waiting. But if waiting means being able to be with you, I will wait for as long as forever I will be with you. Ninduta no? Nga talagsaon na lang kayo ng lalaki ron nga makahulat o mga 2 ka tuig, 3 ka tuig, talagsaon na lang, no? So kinahanglan hulat gyud. Mahirap maghintay sa wala, pero mas mahirap maghintay sa parang meron. Sa maigsunan, lisod kaayo maghulat sa wala ba? Pero lisod gi kaayo kung murag naa ba? Kani, iproposan gi ko ani pero wala di ay, no? Kani, pakaslan gi ko ani, wala pod. So mahirap maghintay sa wala, pero mas mahirap maghintay sa parang meron. Murag naa ba? Pero wala di ay. Murag nag-alagad sa Ginoo ba? Pero wala di ay. Murag na in love sa Ginoo, pero lain dito ang mga agenda, no? Kung wala ang kaigsunan. So inana maigsunan ang atong kinabuhi. Sa atong kinabuhi, there are awaited events. Unsa man na? Sa mga estudyante, mo graduate. Ako sa una maigsunan, pag-eskwela na ako sa CPAC as a working student, ningon ang naghatod sa ako, dong, 7 years ka dire dong, or 8 years, or kung dungol-dungol gi ka, 10 years ka dire. Ako, agi, saom na ako. Mura ko, first week pa lang na ako maigsunan. Nagtrabaho ako dito sa Durianan o sa mga rambutan ba? Ako itig limpyo na, angko nga, puli na naguro ko sa mua. Kay, pero manaunahan po na ako, sa mua, mamaor magyapon. Sige rin magyapon, sa umamang gyapon. So may na lang na interesipa kay marag maka-eskwela dyan ko, bisa ginagmayra. So mo tayo nahitabo maigsunan. Gi-await ginako from 2014 hangtod sa 2020. Pirti na akong lipaya maigsunan. Agi, picture taking na mi. Picture taking, pag March 15, 2020, ni-declare bitaw og lockdown. Pag lockdown maigsunan, ang graduation na mo, March 27, 29 ba to? Lockdown bitaw, for 15 days ra kuno. Niasa pa ko nga, mo kuan ra, makagraduate ra gyud. Nga paso ba? Gi kay pagkahuman sa March 30, extend naman pod ang community enhanced quarantine, then extend na pod hangtod nga. Wadaan ko paglaom mo sa 1844 nako, maigsoon, grabe gina akong grabe ni mong hulat god, working student, 6 years, tapos pag-graduate na utan nimo, wa gid ka kadalas imong ginikanan bitaw nga imong gi mo nang karon maigsunan. Madala na ako ilang ang ginikanan nako, ang tsansa na lang nako nga madala na ako sa red carpet kung kaslon ko. So muna na po ako ang awaited event. So ikaduha nga awaited event, pagpakasal. Muna ni awaited event ni Brother Pastor Benjamin. Awaited event niya sa Martes, no? Oh, so awaited event na nila ni Ma'am Shailene. Okay? Ang human sa kasal, ang awaited event ana nga magka bata. Kaluha, grabe no? Okay pod. Siyaro, mga 5 ka kaluha, Apollo pod, no? Kanindot siguro, no? Si Brother Benjamin, mga anak sila og 5 ka kaluha. O di ba, may quadruplets niya, may triplets pa yun. 5 ra ka panganak, 20 ka buk anak. Grabe, no? Na, siguro may tabo anak, no? So,
Inana maigsunan ang mga awaited events sa atong kinabuhi. But the most important event in our Christian life, mga kaigsunan, is no other than the second coming of Jesus Christ. Our Savior, our lover, the sweetest lover or the greatest lover sa atong kinabuhi, atong gihulat siya mga igsunan. Kay ngano man, mo kini ang buhing paglaom sa atong kinabuhi. Naganit ay kanta nga, we have this hope that burns within our hearts, hope in the coming of the Lord. Di ba? Muna ang atong ginakanta may sunan as Adventist, as Seventh-day Adventist. Muna ang atong gihandom nga mobalik na atong Ginoo, mamauli na ta may sunan, og tanang mata makakita sa iyaha, tanan makadungog kaniya, og tanan musugata kaniya ang pangutana kung kita andam og takos makaigsunan. Unsay purpose nga nung mobalik ang Ginoo? Aron makumplito ang kaluwasan. Kay dili pwede maigsunan nga dili siya mobalik. Kay kung dili siya mobalik, walay pulos ang atong pagtuo. Kay ngano? Kung dili ta mabanhaw di ay, wala ra di ay mahimo rang kawang ang atong pagpangalagad. Pero kay mobalik man siya, inugbalik niya, banhawon man niya ang mga nangamatay nga matarong, then we have this hope, no? Inana makaigsunan ang plano sa Dios. Pero naay warning, before the coming of Jesus, there will be an apostasy or kanang apostasy may igsoon natumba ba? Natumba. So meaning daghan kay rog mga tudlo nga natumba na. Wala na siya basihan, dili na basi sa love letter, kundi mga himo-himo na lang sa tao. That's why we need to be careful mga igsoon na ay ingon sa Biblia nga pugson sa ulihing panahon ang mga Sabbath keeper sa pagkeep sa uban nga adlaw. O kana mahimo lamang tang andam anang pagkalutos kung karon lig-on ta. Pero sa wala pay lutos, backslide na ta, murag maglisod kita ana maigsunan og tindog sa ulihi nga panahon. Munang adlaw-adlaw ta maigsunan nga naa gyud tay connection o relasyon sa atong Ginoo. Next. Naay mga tao gyud nga dili gyud motuo gyud, balik. Naay maingon ri gud if Jesus returns, kill him again. Kuya, grabe Ginoo mga tawhana, no? Kung mabalik ko na ang Ginoo, patyo nilang usab. Grabe nga mga espiritu maigsunan, giniyahan sa kaaway. Reject Christ, receive bacon. Oh, grabe, gipili ang pagkaon kaysa sa Ginoo. Gipakadiyos ang tiyan kaysa sa Ginoo. So inana maigsunan ang mga tao ron. Pero kita, na ako i-suggest maigsunan, mo po ni akong teksto. Samtang gahulat ko nga kaslon, gahulat ko nga mobalik ang Ginoo, gahulat ko nga mo mahitabo sa akong kinabuhi. Muna ako ang kuan gyud kanang core nga principle ba while waiting sa paghulat ni Jacob ni Rachel, Jacob and Rachel. Unsay nahitabo dito sa Genesis 29:20, og si Jacob nagaserbisyo 7 ka mga katuigan para kang Raquel o Rachel. Apan kini nga mga tuig daw mga adlaw lang or days ra. Daw usa ka semana ra tungod sa iyang gugma. So kung naghulat ka unya na higugma, sayon ra pug kaay mo hulat. Parihara po na siya nga dili lisod tumanon ang sugo ni Ginoong Hesus kung in love kaniya. Kung in love ta niya maigsunan, dili po lisod ang paghulat. And that's the secret makaigsunan sa paghulat nato. But why we chose to wait? Nganong mo hulat magyud ta? Reliable pa ba nga mo hulat ha? Moingon ra ba ang uban nga nalimot na daw to ang Ginoo sa iyang saad sa Juan 14, no? Ingon sila nga, wa na to, nalimot na to, di na to mobalik. Mga kuan ba? Scoffers may sunan, no? Mga iga-iga nga mga istorya. Why are we hoping for Jesus to come? And this is the foundation mga kaigsunan. Nagahulat kita tungod kay giun sa man gisaaran kita nga mobalik siya. Example, Adam and Eve was waiting for the Messiah, for ningon ang Ginoo nga ang imo nga seed. Gipromisa sa Genesis pa lang gani, nanay promise ang Ginoo nga seed. Motoy ginahulat ni Adam og ni Eva. Si Abraham og Sarah, gipromisahan siya nga naay descendants. Pero naguna-una man to siya, no? Naguna-una. Nagkaingon-ingon ang kinabuhi, pero na-fulfill ra gyapon ang promise sa Ginoo. Nganong nakahulat sila tungod kay gisaad man. Si Isaac and Rebecca, gisaad man. Si Jacob and Rachel,
na fulfill ilang marriage maigsunan kay si Jacob bisag naghulat siya apan wala siya na surrender maigsunan. Ang mga Israelites nagahulat sila maigsunan sa Mesias or sa hari. And then lastly, 70 years captivity kauban ni Daniel, ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Kabalo sila sa writings ni Jeremiah nga 70 years makaptive sila sa Babylon. Pero after ana isahuli sila sa Jerusalem. O naghulat sila maigsunan tungod kay gisaad sa Dios nga 70 years na sila nga maulipon. And then it was fulfilled. And the Jews in Babylon or in Medo-Persia at that time went to Jerusalem to rebuild Jerusalem again. So muna maigsunan, they wait because it was promised. Nindot kayo maigsunan. Kita, naghulat pa punta kay gisaaran ta? O naghulat-hulat rata, o niya, wala na ito ay pundasyon. Maigsoon, sa atong gibasa ganiha, ayaw, kalisang ang imong kasing-kasing, tumuo kas amahan, tumuo usab kamo kanako, sa balay sa akong amahan, daghag puluyan. Kung dili pa kini tinuod, masulti pa ako kaninyo, nga ako, mo preparar og lugar alang kaninyo. Og ako, sa dihang makapreparar na, kung makapreparar, mo balik ako, og kung diin kamo, ato ausab kamo. That's the promise of Jesus Christ. Nganong gahulata? Nganong gahulata sa Ginoo kay ihang gi saad. Pero akong maigsunan, ako i-emphasize kadali. Gisulti ni Ninoong Hesus sa context sa Jewish wedding. Unsa man ang akong gistudihan maigsunan ang Jewish wedding. Before di ay sila mag-ceremony gid nga makasal bitaw nga mag-ipon na gyud. Naa sila stage maigsunan nga gitawag og betrothal. Betrothal mura siya sa karon murag engagement or pamalayi nga murag magistoryahanay ba ang both family dayon. Naay contract sa ilaha, naay contract ana nga time. Sa kuan pa kung nabitrot na gani ang babae sa usa ka lalaki, kung mubiya ang lalaki kay mo prepare siya og lugar alang sa ilahang honeymoon. Kay kaslo naman sila inugbalik niya, iya sugaton. While gahulat ang babaye, kinahanglan dili po siya mopatol sa uban nga lalaki kay kung patol siya, kung nabitrot na ka, ma-break ang inyo nga engagement. Muna sa Bible, and it took divorce to break or to set aside your contract. So kung na-engage na mo, na-set na ang kasal, dire karon ang atong custom dire kay naamang gi-date ang kasal no or naay kuan ba. Pero sa ilaha kay surprise. Grabe ginon. Surprise gyud nga moadto ang groom dito sa balay sa bride. And then, kung ma-prepare na dito, dalon niya ang bride, dito ang kasal, dayon, dito na din mag-honeymoon. Muna ang process sa Jewish wedding. Pero karon may na, i-apply na to. Sa dili pa di ay kaslon, muhatag ang lalaki og dowry. Dowry. Mura siya, guarantee nga makabuhi na siya sa babayi. Guarantee sa parents. Inog, abot na maigsunan, sa fulfillment ana sa kinabuhi ni Ginoong gihatag niya ang dowry or bayad dito sa cross. Iyang gihatag ang demand mga kaigsunan. Dayon, ang nahitabo, nabitrot siya sa katauhan. Kay kita mano, ang iglesia, kung mutuotan ni Ginoong o magpabautismo, mabitrot kita sa Ginoo. Kay gi-accept na to ang iyang proposal. Pag humana na, ang groom nga si Ginoong, muadto siya dito sa balay sa iyahang amahan. Mo to ingon siya nga, muadto ko dito, mag-prepare ko og lugar para mabalik ko. Pero ang iyang pagbalik maigsunan, depende sa approval sa amahan. Muna sa Jewish wedding, grabe ka surprise no, intense kay ba? Nga ang bride, she will make herself pure while waiting for the groom. And then moabot na dito si circuit. Oh, maana siya dito din. Kuwaon na niya dayon, ang iyang pinalangga. Tapos kaslon sila and then they will be in honeymoon stage. O kana maigsunan, ang Ginoo mobalik siya, dalon niya ang mga andam o dalon na dito sa langit o ang concept mo na siya maigsunan ang atong pag-alagad sa Ginoo. Naapoy parable of the wedding garment nga kinahanglan inog adlaw sa kasal naa kay wedding garment, a symbol of Christ's righteousness. Kabalo mo maigsunan na story ana nga naitawo nga giprovide na siya og kanang coat or kuan ba, wedding garment or pangkasal nga, di man pwede nga mag-brief ra ka or mag-short ra ka di as kasal, di ba? Naa ginay suit gyud or naa ginay wedding garment. Pag abot dito maigsunan, kini adto man na siya sa kasal, unya unsay nahitabo sa parable?
wala siya'y wedding garment. Ang illustration nga na maigsunan, nagpasabot na sa mga tao, ngayon balik ni Ginoong Hesus, wala siya ni tuo ni Ginoong Hesus, o wala niya ang pagkamatarong ni Ginoong Hesus. O katong nga lalaki, kick out sa kasal. O kung wala ta na maigsunan, kung wala ang garment ni Jesus Christ sa atong kinabuhi, wala ang pagkamatarong, di gyud ta maandam sa pagbalik sa atong groom or sa atong bana nga mao si Ginoong Hesus. Next. We will wait because Jesus has promised to come again. Mo na foundation mga igsoon. Nganong gahulat gyud ta, we have this hope that He will come again because Jesus has promised. Ako, kumusaad ko ninyo nga mobalik ko dire. Dili pa gani na kasaligan. Pero ang Ginoo gani moingon nga mobalik ko. It is sure, mga kaigsunan. It is genuine. Kay ngano, ingon ang Biblia, Korinto 1:20, kay tanan nga mga saad sa Dios, yes in Christ. For all the promises of God is yes in Christ. Through Jesus Christ, all the promises in the Bible will be fulfilled. And we are hoping, my son, nagbalik niya, kung maabtan man ta sa kamatayon, kay di man kita malungtad, aning kalibutana, kung maabtan man ta maigsunan, usata aning nga naglaom, aning nga bersikulo, sa unang Tesalonica 4:16 o 17, nga ang Ginoo mismo ang manaog gikan sa langit, o didto maigsunan, ang mga nangamatay diha ni Kristo, mamangon pag-una. And that is the first resurrection. Kaya ang first resurrection maigsunan, mauna ang mga pagkabanhaw sa tanang mga matarong nga dalon dito sa New Jerusalem o sa balay sa iyang amahan. And those who are alive at His coming will be changed, will be caught up to heaven, og manag-uban kita sa Dios hangtod sa kahangturan. Mo nang karon maigsunan nga buntag, when life gets broken, kung sakit man ang atong mga relasyon karon sa atong kinabuhi, sa inyong pamilya, broken-hearted, sa inyong pamilya, ikaw ra ang nag-alagad sa Ginoo, sa imong partners kinabuhi, ikaw ra ang gasimba, imong mga kabataan nga wala na sa pagpangalagad, don't give up. Because if you pray to Jesus Christ, He is faithful. O kana ang mga pag-ampo nimo, dili na siya mahimong kawang. Kay kung padayon ra ka sa pag-ampo, bisan nasakitan na ka, kung ikaw magahulat sa Ginoo, ang imong mga pag-ampo matubag pod kauban sa grasya sa Ginoo. Jesus is coming soon, and He said in Revelation 1:8, ako ang Alpha og Omega, ang sinugdan og katapusan. Sa English, kana English ra ba? Which is, which was, which is to come. Kinsa kabalo diri sa tenses of the verb. Unsa man ang which is? Present tense. Unsa nang which was? Past tense. Unsa nang which is to come? Future tense. Mga igsoon, kabalo ba mo? Jesus was. He was the one who volunteered to die. He was the one who volunteered that even though mga igsunan nga kita unta ang mamatay, siya ang ni-volunteered nga mamatay dito sa cross. Yes, Jesus was. But Jesus is also is. Jesus is because wala ra siya nagpabilin sa lubnganan mga igsunan, kay siya nabanhaw human sa tulo ka adlaw. Jesus is alive and He is coming soon. And He is our high priest. Siya ang atong tigpataliwala. Kung makasala kita, siya ang atong manlalaban. He is, mga igsoon. Pero naapag yo'y ikatulo. Pagkabanhaw ni Ginisos, kung imong basahon ang Biblia, na dito ang nabilin, pag-abot nila, naay sila nakita sa katong gihigdaan niya. Unsa man niya nakita sa mga disciples? Gipilo nga cloth or panapton nga giputos sa iya, gipilo. Pilo gyud nga grabe ka kwan. Hipid kayo nga pagka, wala gi pasagdaan ba? Pero sa ato ang ginabuhat nga, ato nang ilabay. Okay? Like tissue nga, atong gikumot, dayon gi labay. Pero kato maigsunan, interesting kayo. So akong gistadihan maigsunan, gistadihan ako, kana day sa una maigsunan, ang background day ana sa master and servant, kung ako sulugoon niya, si sir ang master, muana na ko nga, sir, kaona dire. Kay mo man ang servant no, mag-prepare, ana, niya, naagi na siya cloth dira kanang magkwanta ba? Naagi na tablecloth.
Inugkaon na sa akong master, ako, palayo ra ko ana, kay di man na pwede nga maghilabot ko dito. Mo man na sa una. Dayon mo tan-aw ko ana dito. Pag kaon niya, kung ang master mo ana na nga, mo trapo na siya, ana, trapo dayon. Iyang ilabay ang trapo nga murag pasagdaan bitaw, kanang ilabay niya. It means nga human na siya og kaon. Mo na pasabot. So meaning, ang katong servant, mo adto na dito dayon, manghipos. Pero maigsunan, kabalo ba mo sa meaning anang kanang gipilo gid maayo? Gipilo maayo? Kung ang master or ang king or ang hari gakaon siya sa lamesa dayon mohawa siya pero ang iyang nga table napkin or kanang tablecloth iyang pilon og hipid kaayo. Unsay meaning ana? The meaning of that maigsunan back then is he is coming back. Meaning dili pa nimo bungkagon ang pagkaon kay mobalik pa na siya. Pero kabalo mo sa meaning ani maigsunan? Kay tanan nga mga Hudiyo nakabalo ani nga kung hipid gani kayo ang panapton, mobalik ang hari. So ang meaning ani maigsunan si Jesus Christ pagkabanhaw niya ang katong cloth wala niya gi labay. Iyang gipilo maayo kay gusto niya ipasabot sa tanang mga nagtuo kaniya og sa mga disipulos nga he is not finished yet. He is coming back. Muna maigsunan ang meaning anang gipilo nga hipid nga panapton nga si Ginoong Hesus. He is not only Jesus was or Jesus is to come or will be coming. Muna maigsunan ang meaning sa folded cloth sa resurrection sa atong Ginoo. And the perfect promise comes from the greatest lover. Ninduta no? Ang perfect promise nagagikan sa greatest lover. Naanagyod ang mga, huna ko na ba, naanagyod ang pinaka ba? Pinaka. Siya raw dili ra gyapon ta no? Nga perfect promise na yun, greatest lover pag yun. Unya dili pag yun ka mo dawat, atuan na yun ang sala. No? It's our fault na yun maigsunan kung di pag yun nato na tuuhan. Na ako experience maigsunan, lastly. Sa diyang nag-eskwela pa ko sa CPAC, I am the only Adventist, Seventh-day Adventist in the family. I am the first one nga nabaptize ko diri sa Tangki, Talisay, kauban nilang Pastor Nogra, Pastor Harry and Ma'am Michelle Nogra. Sila na ang nag-encourage na ako kay ga-work man ko sa iyang igsoon. Nga nahitabo maigsunan, kaluyan sa Ginoo, hapit unta ko na backslide. Hapit yun, dili kaluyan dahil no? Ang yawa dito na ning kamot maayo, hapit sig ko. Kung wala pa ko nakaatog si CPAC, murag wa na gyud, murag balda gyud ako ang pagalagad. May gani kay ang Ginoo nagamit siya og tawo nga gihagad ko mag-working dito sa CPAC. Pag working na nako dito maigsunan, goal kay ko kay kung uli ko sa amo weekend, ako ra ang mosimba. Kana bitawng ikaw ra ang gasimba ba niya imo mga pamilya kanang pagusto ra masabado wala gyud. Goal kay ko maigsunan personally. Pagbalik nako sa CPAC, there is a dawn or kanang kadlawon nga nagdamgo ko. Kaya nakatulog ko nga naghimo og wali about sa second coming. Kana bitaw nga himo gigo niya mga alas 10 na tapos nakatulog ko ba nga naghimo. Nya ang last consciousness nako nga mobalik gyud ang Ginoo. Kabalo mo unsa akong damgo? Nihayag kuno kalit nakamata ko din nihayag kuno ang kalangitan tapos nibalik ang Ginoo. Pagbalik sa Ginoo na ako noy murag nihikap sa kuha ba gikan sa tiil nga nibugnaw ko maayo nga na perfect ba simple ko imagine ba unsa goray feeling anang walay sakit no kanang walay mga wala kay rayuma wala kay ana ba didto gid akong damgo murag nibugnaw gikan diri hangtod gyud ana lipay kay ko kay nibalik na ang Ginoo sa kong damgo pero maigsunan pag human na maigsunan nga nibalik na Ginoo pag tan-aw nako murag ni anak ko nako ba sa kilid nakita nako silang mama silang papa ako mga manghod nga nagtrabaho ra. Unya wala na preparar sa pagbalik sa Ginoo. Didto maigsunan, perti gid akong hilak. Sab gid ba? Ana gid mayo perti gid akong bako maigsunan ko gid gidibdib maiba nga laina pud oy kung ako ra ang maluwas ba inugbalik si Ginoo ako ra ang maandam tapos akong pamilya gipasagdaan ra nako nga wala kabalos kamatuoran kay at that time wala gid sila maigsunan sign nga mag-alagad sa Ginoo. Wala gid. Sa sugal, mga inana, bisyo, naagyod tanan sa pamilya maigsunan. Pero, blessing maigsunan. Katong ingon ako ganiha nga 1844, sa akong experience, 2020, March 15,
I was forced to go home in Canlaon City. Kay niingon naman ang sipak. Okay? Dili madayon danay ang graduation. Tanan nga naa sa CPAC nga gusto mo puli. Puli mo. Kay wala na. Lockdown na ugma. Wala na yung series. Wala na yung mga jeep. Mo ito nahitabo. Balo ko nahitabo. Paputo dire. Hitabo. Baguro to dire, no? So, ni puli ko may na napugos yung tawag kong puli. Mura ko gahilak sa kong kasing-kasing kay dili ko makagraduate, makapaso ba? So, ni puli ko may sa amoa. Nakita na ko dito nga sayop ilang ginabantayan. Muampo sila sa patay. Grabe good. As a theology student, mura gig torture sa kuha maigsunan nga akong mama o akong papa pasagdaan na ako nga mabutahan sa kamatuoran, no? Mabutahan, nabuta sila ba? Wa sa kabalo sa kamatuoran. And then April, ampo ko sa Ginoo, Ginoo. Tagaay kog Biblia nga Bisaya. Kay mag-Bible study ko sa akong pamilya. Mo na ni akong tsansa kay wala man ko'y lingaw gyud. So naghimo ko Bible study maigsunan. Og Abril hangtod July Bible study may kada gabi. 120 plus meetings, upat ka bulan nga Bible study. Naglibog ko sa akong itapik, nadugay, usa ka bulan, nahurot ang fundamental belief. Kupatay, unsa naman ako ang itapik, ani? Nagyawan ako, anas mama nga, Bible study na punta, ugma dong ha, kay excited naman kayo sa sige Bible study noon. Yan, nahurot naman ang topic, naabot nagbautismo, abot naglangit, abot nag-impirno, abot bagong langit, nagyuta, nahurot na gyud ang topic. Anak ko nga, Ginoo, unsa man akong i-Bible study nila? Ako nga, Ginoo, Danrev, Daniel and Revelation, next month, chapter by chapter, chapter 1, first evening, usa ka bulan may igsunan kay 12 chapter o 22 chapter, 34 man ka chapter, 34 ka adlaw. Pag humana po sa Danrev, naglibog na po sa ako ang Bible study. Dito na po sa gospel. Gospel nga mga story. Story ni Sakio, story sa mga ni Maria Magdalene. Ana, then mo share na slag so good. Gitudluan po na ko sa ang pagampo. Puli-puli na slag ampo. Dili ra ako pirmi ang gampo. Naka-develop hangtod sa ikapat nga bulan. Nahurot na pod ang gospel stories. Dito na po ko sa Pauline letters. Ang mga sinulat ni Pablo. Mga konteksto ba dito? So dito maigsunan si Papa. Kay pilosopo kay si Papa sa una gyud. Layas ko ng mga missionary mo ato sa mua. Pakaluwas sa imong reliyon, bay pakita sa ko. Mga inana. Kinsa may missionary anang mulungtad nga perting pilosopo ha? Oh. Pero maigsunan ako ging giampo si Papa. Kay ampon ako sila daan. Kung ang pagsugod ginako sa Bible study mo ay pinakalisod. Ni anak ko unsaon man nako pag sugod man. Kabalo mo unsa akong sugod, pwede niyo ni i-apply. Gingnan ako sila. Kinsa diri gustong mailad? Inaan ako sila. Anas Papa nga, ay di kita gustong mailad. Nganong mailad pa ilad man ta? Ana man siya isog kayo. Anak ko nga, paano man pa para dili ta mailad? Ano siya nga, dapat kabalo tas tinuod kay. Ana man siya kay kabalo mo tubagod. Mo din. Anaan din ako siya. Sakto, kani anaan ako sa Biblia. Kani pa, mo ni siya source sa tinuod. Ana siya nga, ay oo, wag siya mahimo maigsunan kay Biblia man ako ang race. Og kaluyan maigsunan nga sa kana nga period maigsunan, gi-share nako nila ang love letter, gi-share nako nila kung kinsa si Satanas nga nagtintal sa pagpakasala, gi-share